You save my soul, heal my broken body. You came to die just to set me free, and so to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Biblia, magkaingay tayo ng may kagalakan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Sabi ng kanta, it's so good to remember the goodness. Hallelujah, God. Naaalala mo pa ba yung kabutihan ng Diyos? Hallelujah! Mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Hallelujah! Meron akong magandang balita. Marami pa siyang gagawin. Hallelujah! Come on, open your mouth and declare the goodness of God. Hallelujah! Pinaklok tanda tangiwan mo, dayawan di ako. Brother Virgilio, lok tanda tangiwan mo, dayawan di ako. Hallelujah! Amin tayo, dayawan tayo di Diyos. Magaydayaw ka po. Meron ka ng pangangailangan. Purihin mo ang Panginoon kung may pangangailangan ka. Hallelujah! Kung may ginawa sa iyo ang Diyos, purihin mo lalo ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise the name of the Lord! Praise the name of the Lord! Hallelujah! This is what we love to do. Hallelujah! Sabi ko, gustong-gusto natin gawin ang magpuri. Gustong-gusto natin gawin ang pagsasamba. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Shout to God! Hallelujah! Shout to God! Praise God! Praise the Lord! Come on, lahat tayo, praise the Lord! Purihin natin ang Diyos! Come on, Jesus! Open your mouth! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! Praise the Lord! Maingay tayo dahil masaya! Hallelujah! Sa piling ng Panginoon! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Buhay ang sinasamba natin! Makapangyarihan ang sinasamba natin! Iso Kristo ang kanyang pangalan! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 I feel the angels are here, mga kapatid. May mga anghel akong nararamdaman. Hallelujah!
Yung mga anghel, naghahanap yan ng mga kasama nilang sasamba sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God. Purihin ang Panginoon. Ang mga anghel, ang tawag sa mga anghel, mga kapatid, ay Brother Joseph, ministering spirits. Yan ay laging naglilingkod sa Diyos. Okay, magdamag ang mga anghel ay naglilingkod sa Diyos. Kaya pag nakakita sila ng mga sumasamba, naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, pumupunta rin ng mga anghel dahil trabaho nila yan na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Meron ako magandang balita, alam niyo ba? Isang anghel lang kaya niyang tapusin ang lahat ng demonyo, mga kapatid. Kaya kung lagi tayong sasamba at naglilingkod sa Diyos, hallelujah! Sasamahan tayo ng anghel, hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sabi ni Elisha, Panginoon, buksan mo yung mata ng aking alagad at tingnan mo ang napakaraming anghel. Hallelujah! When you serve the Lord, the angels will serve with you. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! That's why, alam niyo na kung bakit gusto kong maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ba yung istorya, no, Brother Joseph? Yung nabalitaan ng hari, bakit di namin matalo-talo itong Israel? Sino nagsasabi dito? Pinagbibintangan niya yung kasama niya. Walang nagsusumbong sa Israel. Pag-aabangan namin, hindi natutuloy. Mayroong nagsusumbong dito, may trader dito, sabi nung hari. Sabi nung alagad niya, hindi, sabi niya. Meron kasi silang lingkod ng Panginoon doon na naggagabay sa kanila para makaiwas sila sa kapahamakan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ang lingkod din ng Panginoon, mga kapatid. Tapta, Brother Joseph, tiungat na dahil may isang hari kalaban ti Israel, nilusob da tapta, dahil balay ti adiban ni Apo. Pinalibutan nila ng mga army. At paggising sa umaga, mga kapatid, lumabas doon sa bahay ni Elisha yung kanyang servant na si Gehazi. Sabi niya, nung nakita niya, napalibutan sila, sabi niya, kinaniyo, alas, talo na. Kawawa tayo, sabi niya. Pinunta niya si Elisha, sabi ni Elisha, kawawa tayo. Nandyan na ang kalaban, napapaligiran tayo. Amen. Pero ang sabi ni Elisha, mga kapatid, nakikita mo ba yung nakikita ko? Amen. Nabanggit niya kanina ng worship leader, huwag tayong magtitiwala sa kakayahan ng tao, mga kapatid. Ang pagkikipagbaka natin ay sa tulong ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Sabi ni Elisha, nakikita mo ba yung nakikita ko? Napapalibutan tayo ng mas maraming mga anghel ng Panginoon. Mga kapatid, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Hallelujah! Hindi tayo pinabayaan ng Diyos at nagpapadala siya ng anghel para sa atin. Kaya sabi ni Elisha, buksan mo yung mata niya, Panginoon, upang makita niya. Mga kapatid, nung binuksan ng Diyos yung mata ng alagad ni Elisha, nakita niya, lumakas yung loob niya. May mga nag-aapoy na mga anghel na pakarami. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah! Hindi pinapabayaan ng Panginoon. O hindi mo ko naiintindihan ang sabi ko, hindi ka papabayaan ng Diyos kung ikaw ay maglilingkod. Oh, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid, tumayo tayo lahat. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh God.
Oh God, tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah! Lahat ng may pangangailangan. Hallelujah! Ang Diyos ay gagawa. Tumayo tayong lahat. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo tayo lahat ng may pangangailangan. Tumayo ka. Hallelujah! Kung gusto mo katagpuin ka ng Panginoon, iulat mo ang kamay mo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ang aking buhay. Abutin mo ang kamay na ino, Panginoon. Because I want to serve you. I want to serve you, Lord. Hallelujah. Brother Richard, hindi ka makatayo-tayo ka. Hallelujah. Kung gusto mong tulungan ka ng Panginoon, tumayo ka, Brother Richard. Hallelujah. Tumayo ka in the name of Jesus. Hallelujah. Iunat mo yung kamay mo. Hallelujah. Iunat mo lang may pananampalatayang yung mga kamay. Pagkatagpuin ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Pagpapalain ako ng Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release the power of the name of Jesus. Hallelujah. Your name is powerful. Praise your name. Palagpagan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi natin lahat, I believe in Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay dakila at mabuti. Amen. Sa araw na ito ay ibigay natin ang best na paglilingkod lagi na sa ating Panginoon. Kaya sana magpatuloy ka, Sister Katrina. Kailangan natin mga ganyan na may pananampalataya. Amen. Kaya hindi talaga maintindihan yung mga taong may pananampalataya eh. Bakit nagsimba may exam? Sabi ng mga tao yan na walang Diyos, loko-loko ito mga ito. Sinisira mo yung kinabukasan mo. Amen. Ang sagot mo, Sister Katrina, wala sa exam ang aking kinabukasan. Ang kinabukasan natin ay nandoon sa kamay ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang Diyos ay nalulugod sa mga pananampalatayang may gawa, mga kapatid. Hallelujah. Malalaman mo ang pananampalataya mo kapag kaya mong isuko yung isa para sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil madaling maglingkod sa Panginoon pag nawaya eh. Walang nag-iimbita na ganito, ganyan, walang sakit, maraming pera. Madali, mga kapatid. Pero dyan na malalaman pag may pagpipilian, mga kapatid. Amen. Kaya dalangin ko sa Diyos na magpatuloy ka upang magsilbi kang hamon sa amin. Ayan. Okay? JB, pag nag-ayos ka, magiging hamon ka sa amin. Hindi lang matatanda ang mature, mga kapatid. Hello? Hindi lang matatanda ang matured. Kahit bata ka. Kung importante sa iyong mga spiritual na bagay. Hindi ka man matured sa laman, spiritually speaking, naunawaan mo na mas mahalaga ang mga bagay spiritual, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. May anghel na doon, nagigialam sa mga guro. Hallelujah. Sabi ni Brother Rolly kanina, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Siguro dagdagan natin, magsaya tayo, mga kapatid.
Amen! Sanayin natin na maging masaya tayo sa tagumpay ng kasama natin. Amen! Hallelujah! Huwag tayong mainggit. Praise God! Kundi magsaya tayo bilang katawan ni Kristo, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Sa inggit nagsisimula ang division. Kaya nagkaroon ng division, nagsimula yan sa inggit. Pumasok ang sama ng loob. Ayan, kaya sabi ng Sunday School, pag may sama ka ng loob kung ano-ano nang may isip mo, pag nakipag-usap ka pa sa mga hindi natin kasama, lalong masugsugan ka daw. Totoo naman. Amen. Kaya, alisin natin yan. Amen. Dahil pag hindi ka naiinggit sa pagpapala ng iba, pagdating naman ng pagpapala mo, mga kapatid, may magsasaya din na kasama mo, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord, mga kapatid? Kaya lagi kaming masaya pag mayroon kaming nababalitaan na pagpapala sa inyo para pag kami naman yung pagpalain na, mga kapatid. Hallelujah. Tayo, may magsasaya din kasama namin. Amen. May kasama ba kami dyan masaya? Hallelujah. Praise the Lord. Masaya talaga kayo, mga kapatid. Okay, in the book of Mark chapter 14, ay pagmumulan ng ating teksto at ang pinaka-final, mga kapatid, na text ay nasa Ecclesiastes. Praise God. Ngayong August 24, 2025, ang mensahe ng Panginoon ay mababasa natin sa Mark 14, verses 3 to 7. At sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Buksan natin ang ating mga puso habang babasahin natin ang salita ng Panginoon sa araw na ito. At ganito ang pagkabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at food, si Jesus umupo at kakain. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious. And she brake the box and poured it on his head. Ngayon, ang pabango, mga kapatid, ay nagkalat na. May 30 pesos ng pabango ngayon. Baka may mas mura pa. Pero noon, Brother Joseph, ang pabango ay pinaghihirapan. Mahirap magkaroon ng pabango noon. Kaya what I'm trying to say is, ang bagay na ito ay napakamahalaga at napakamahal. Tingnan ninyo, ha? Kung nakita mo na mas mahalaga yung pagbibigyan mo, hindi ka manghihinayang sa halaga ng ibibigay mo, mga kapatid. Amen. Kaya yung mga taong hindi nila magawa yung best nila na may alay sa Panginoon dahil nakikita nila mas mahalaga yung ibibigay nila kaysa sa pagbibigyan. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, naunawaan ni Mary na mas mahalaga ang Panginoong Hesus kaysa sa pabango na malaking halaga. And there were some that had indignation within themselves. So nakita ito ng mga tao, sabi ko nga, pag may naglilingkod sa Diyos, hindi maunawaan nito, mga kapatid, and said, why was this waste of ointment made? Sabi nila, bakit nangyari itong pag-aaksaya ng pabango? Mga kapatid, sinisita nila yung babae na nagsakripisyo para kay Lord. Dahil ang tingin nila, ang ginawa nila sa Panginoon ay pag-aaksaya, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. For it might have been sold for more than 300 pence,
and have given to the poor. And they murmured not for, but against the women. Nung nakita nila yung paglilingkod ng babae kay Jesus Christ, nagbulong-bulungan sila at umaangal sila. Sayang yung malaking halaga. Sayang, binigay na lang sana sa mga mahihirap kaysa kay Lord, mga kapatid. Kaya sa verse 6, and Jesus said, let her alone. Pabayaan niya yung naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon. Why trouble all of you her? She has wrought a good work on me. Sabi ng Panginoon, makinig kayong lahat dito. And all of you have the poor with you always. Ang mga tao ang nasa isipan nila, yung mga may hirap, lagi na. And whenever all of you may do them good. At lahat ng may hirap, siyempre kailangan tulungan sila at yan ang gusto ninyo lagi, tumulong sa may hirap. Itong sabi ng Panginoon, Brother Noel, wag ka munang lumabas. Pakinggan mo ito. Sabi ng Panginoon, ayan. But me, all of you have not always. Kasama nilang Panginoon nung may naglilingkod sa Panginoon. Ang iniisip nilang paglingkuran yung mga mahihirap sa ibang lugar. Samantalang kasama nila ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, nasa isipan niyo yung mga ibang tao lagi na paglilingkuran. Pero ako wala sa inyo lagi. And then mga kapatid, in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ganitong pagkakabasa mga kapatid. Unawain nating lahat ito. Kung bakit tayo nandito, ba't tayo nabubuhay, ba't tayo nilikha ng Diyos. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of men. Sabihin mo, ang matakot sa Diyos, sabihin mo. Lahat tayo, ang matakot sa Diyos at tuparin ang kanyang kautusan. Ito ang buong katungkulan ng mga tao. Hallelujah. This is the whole duty, mga kapatid, of men. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay lumapit sa Panginoong Diyos. Nawa hangarin natin, nakausapin tayo ng Panginoon habang ang inyong pastor ay nangangaral, sapagkat mahalaga ang pangungusap ng Diyos sa ating espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let us all pray, isipin natin ang Panginoon. Diyos na mabuti at tapat, dakila ka, Panginoong Jesucristo, amang banal. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, dinadakila ka namin, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. At sa pribilehiyong ito, Panginoong Diyos, Lord, kami po ay nagpapasalamat na kami po, Panginoong Diyos, ay nananahan, Panginoon, sa iyong presensya sa paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw na iningatan mo kami upang kami sa araw na ito, Diyos, ay makadulog sa iyong banal na trono. Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay. Kinakalagan ko ang kapangyarihan mo sa oras na ito, O Diyos. Katagpuin mo ang pangailangan ng iyong mga anak. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Bless their hearts, O God. Hallelujah. As I release the power of your word, Lord, let the Holy Spirit minister to us. Ang tinignawan ng mabuting pastor, Panginoong Hesus, ang siyang marinig, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah.
sa aming espiritu. Ilid mong yung mga tupa, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming magagawa sa mundong ito kung walang gabay at direksyon mo, Panginoon. Maliligaw kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung wala ka. Kaya Lord, maraming salamat. Pangunahan mo kami. Hallelujah. Uwi kaming matagumpay sa araw na ito, O Diyos. Tulungan mo mga kapatid na hindi nakarating, Panginoon, pang makasama namin sila sa susunod na gawain. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Maluwalhati ka, maitaas ka, Panginoon. Maging bendisyon ang aming pagdalo. Maging bendisyon ang aming pakikinig, Panginoon. Hallelujah. Maging bendisyon ang aming paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos, sa aming buhay. Luwalhatiin ka, Lord. We claim the victory, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. And I release the peace of God that passeth all understanding and joy of the Holy Ghost today. In the name of Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise your name, Lord. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory, forever and ever, Lord. Amen and amen and amen. Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ngayong August 24, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay nagsasabing, know our duties. Know our duties. Alamin natin ang ating mga tungkulin at gampanin. Amen. Kapatid, hallelujah. Lahat tayong mga tao ay kailangan alam natin ang ating tungkulin. Anong Ilocano ng tungkulin? Ha? Rebengan. Maamuan tayo kuma. Nga nalawag kakabsat. Di rebeng tayo nga ramidan. Madaydayaw di apo kakabsat. Shall we say, praise the Lord? God bless you. Pwede na kayong makaupo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, know your duties. Katrina, buti si Katrina, ginawa. Praise God. Know your duties. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, know your duties. Sabihin mo, know your duties. Magtinginan kayo sa mata, ha? Kawawa si Brother Virgilio, ha? Know your duties. Kailangan alam mo yung gampanin mo. Amen. Huwag tayong maliligaw, mga kapatid. Hallelujah. Ba't tayo nilikha ng Diyos? Ba't tayo tinawag ng Panginoon? We need to know our duties, mga kapatid. Shall we say, thank you, Jesus? Hallelujah. Duty is no longer new to humanity. Meron pa bang nabibigla dito pag sinabing duty, mga kapatid? Pag sinabing trabaho, pag sinabing gampanin, nagugulat pa ba kayo, mga kapatid? Oh, babaho ko lang narinig yan, Parang ganyan sa itsura niyo, mga kapatid, nagugulat ako, Parang babago niyo na lang narinig yata yung duty, mga kapatid, Kaya pala ito ang mensahe, tatak ka lang ng data, rebeng. Ako mang data, 2,000 tawanan. Hello, mga kapatid. Amutay ti rebeng tayo, rebengan tayo, mga kabsat. Amen. Duty is no longer new to us all. Lahat ng tao, all of us have one. Lahat ng tao meron ng isang duty, mga kapatid, na ginagawa. Okay? Para maintindihan niyo ako, mga kapatid, sabi ng dictionary, duty is responsibility, use, purpose, obligation, mission. Yan ang duty. Mga kapatid, sa Tagalog, tungkulin at gampanin. Hindi na dapat tayo mabibigla dyan dahil
Sa bahay pa lang natin, kailangan meron tayong tungkulin, mga kapatid. Amen. Sinong walang ginagawa dito sa bahay, mga kapatid? Taas yung kamay. Oh. Oh, huwag kayong magsinungaling, ha? Sino yung walang ginagawa? Okay, baliktarin ko siguro yung tanong, sino yung may ginagawa, mga kapatid? Taas natin yung kamay. Ha? Inchong, awan na. Manok sa dayto ni Inchong, ha? Inchong, wala? Meron. Sarap kumain, di ba? O, di, may ginagawa. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Di na bago yan. Nahihimatay ba kayo pag nagugas ng pinggan yung katabi mo? Nagugas ng pinggan, naglaba. Nahihimatay ba kayo? Meron tayong mga gampanin. O, malungkot kaagad yung iba, mga kapatid. Meron. Meron, mga kapatid. Sa school, may mga gampanin tayo. Kaya hindi na bago yan. Amen. Hindi na po bago yan. Sa bahay, pag nagpapakitang gilas yan, may kailangan yan, mga kapatid. Yung mga hindi nag-iinnaw, biglang nag-innaw, dati pakada na dayta. Dati masapol da. Dati kayat da. Dure handang schedule good. Tapno maplis da. Amen. Sa school, ganun din. Pakitang gilas, mga kapatid. Amen. Lalo na pagbabagsak ka, nakita mo yung exam mo, mababa, pakitang gilas ka. Okay. Pakintabin mo na lahat yung sahig, mga kapatid. Amen. Magbigay ka na ng floor wax noon. Ngayon, electric pan na yata, mga kapatid. Kahit hindi mo trabaho, pag may kailangan ka, magkakaroon ka na ng duty dahil may kailangan ka, mga kapatid. Sa trabaho, lalo na. Lalong-lalo na. Kung ano yung in-applyan mo, yun yung trabaho mo. Pero minsan, nakinig kayo, kung gusto mong ma-promote, mga kapatid, pag natapos mo na yung gawa mo, nakita mo yung kasama mo, mga kapatid, minsan, dahil gusto mong ma-promote, ayan, tinutulungan mo, mga kapatid. Amen. Dahil alam mo may pakinabang pag ginagawa mo yung trabaho mo at dinadagdagan mo pa, mga kapatid. Amen. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Dito, Insyong, kala mo, kahit barkada, merong may duty ka sa barkada. Brother Rolly noon, sa inuman, di ba? May tagabili ng yelo, may tagabili. Pag wala kang ambag, sigurado, alam mo na. Pag kukunti na yan at dumukot na yung pinaka-busing-busing nyo doon, alam mo na kung sinong bibili. Hallelujah. Shall we say, praise the Lord? Sabihin natin lahat, purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sabihin mo sa sarili mo, alam mo ba yung duty mo? Alam mo ba yung duty mo? Alam mo ba yung duty mo? Lahat meron yan. Meron yan. Dati para taray. Tawag na yun. Para runner, mga kapatid. Tagabili ng yelo. Meron. Normal yan, mga kapatid. Nasa paligid po yan. At ito yung hindi pinapahalagahan ng maraming tao. Na dapat mas pahalagahan natin ang ating tungkulin at gampanin sa naglikha sa ating mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kung mayroong gampanin na hindi dapat mawala sa isipan ng tao, kung mayroong trabaho at tungkulin na hindi dapat mawala sa isipan ng tao, makinig tayong lahat, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Walang iba nawa, mga kapatid, ang gampanin natin sa harap ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Dahil, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos sa umagang ito ay pinapaalalahanan tayong lahat
na meron tayong gampanin. Amen. Na sinasabi ng Panginoon, hindi natin dapat gawin ang gusto lamang natin. Tayo ay nasa mundong ito. Brother Joseph, pag-ring mo, among piaramida mo, dikit eh. Yeah, amo mo ni. Pero dapat mga kapatid, huwag tayong ganun. Nang nasa isipan na lang natin yung trabaho sa bahay, trabaho sa paralan, sa ating mga kapatid, sa ating pangkabuhayan, mga kapatid, at kung saan mang lugar dapat alam natin ilagay ang sarili natin na pag-gising natin sa umaga, katulad ngayon mga kapatid, kung merong nag-aaring gampanin sa isipan natin, dapat ang gampanin natin sa nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Hallelujah, walang silbi ang gampanin mo sa bahay, sa trabaho, sa paralan, kung kukunin na ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Kaya habang may pagkakataon, hallelujah, Lord, bago ka man ganito, Panginoon, hallelujah, mawala. Tulungan mo ang bawat isa na gampanan nila kanilang tungkol. Taas natin ating mga kamay sa tingin mo, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Come on, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Ingatan tayo, tinima tayo. Ingatan tayo. Hallelujah. Sabihin mo, tulungan mo ako. Ang mga kamay na ito ay gagawa ng tungkulin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. Dahil kung hindi natin alam ang duty natin, responsibility, use, purpose, obligation, and mission, pag hindi natin alam ang tungkulin at gampanin, tayo ay maliligaw. Iba na ang mapaglilingkuran mo. Pag hindi mo alam ang paglilingkuran mo sa Diyos, magagamit mo yung buhay mo, Brother Richard, sa ibang bagay. Inang, hallelujah. Anya na nga ni Inang, dito naka-stripe, Brother Rolly. Josephine. Ayan. Pag hindi mo magagampanan ang tungkulin mo sa Diyos, sa balit mapagserbyam. Minsan, sarili lang natin, mga kapatid. May mga tao ganito, patay na, pinaglilingkuran pa nila. Huwag nawang ganon, mga kapatid. Amen. Sa Diyos tayo, mga kapatid. Hallelujah, gumawa. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos tayo gumawa. Hallelujah. Sige, sabihin mo, sa Diyos tayo gumawa. Sabihin mo, sa Diyos tayo gumawa, mga kapatid. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pag hindi mo magampanan ang tungkulin na binigay sa iyo ng Panginoon, magagamit mo yan sa ibang bagay. At pag nagamit mo yan sa ibang bagay, baka masilo ka ng trap ng kaaway. Kaya may mga tao natatali na sa commitment, mga kapatid. Hindi na sila makaalis, Katrina. Hindi na sila talagang naitali na sila doon dahil hindi nila nagamit yung tamang nilang paglilingkuran. Buti na lang nandito ka, pagpalain ka ng Diyos. Kaya pala nandito ka, maririnig mo tong mensahe na ito. Hallelujah. Kaya pag sumusunod ka sa Diyos, masarap sa puso, mga kapatid. Amen. Ngayon, hindi siya guilty, mga kapatid. Ngayon niya may isip, salamat na nandito ako. Hallelujah. Salamat nandito tayo, mga kapatid. Amen. Dahil meron tayong gampanin na gusto tayong iligaw ng kaaway at sa iba tayo maglilingkod, mga kapatid. Pero hindi tayo papayag, mga kapatid. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Sa Kanya natin iaalay ang buhay natin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. It all started on the day of innocence. Sa paraiso, mga kapatid. Kapag hindi mo alam yung trabaho mo, Brother Joseph, kahit nasaan ka pa,
Hindi mo magagawa yan. Sa paraiso, sa hardin ng Eden, mga kapatid, nandoon si Adan at si Eva na binigyan ng utos ng Panginoon. Kaya wag mong sasabihin sa akin na, Pastor, susunod na lang ako pag okay ng lahat. Alam mo kapatid, kahit okay ang lahat at paligid mo, kung hindi ka talaga susunod, hindi ka makasunod. Amen. Dahil malalaman mo na kaya mong sumunod sa Diyos kung sa paligid mo ay hindi okay, mga kapatid, pero nagpupumilit ka pa rin gampanan ang tungkulin natin sa Panginoong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mga kapatid, huwag tayong ignorante. Sabi mo. Don't be innocent. Sabi mo, kalabitin mo, mga kapatid. Don't be innocent. Ha? Ano, anak mo dito, medyo pigsam, sipat mo, tapno ka, makariing. Ha? Hantay ka, ignorante. Kani Adan, kani Eva, sa panahon nila, ignorante sila. Eh, hindi tayo ililigtas ng ating ignorance, Brother Joseph. Well, mo sabihin, Lord, di ko naman alam eh. Wala, hindi pwede ganun, mga kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon, nagkalat na ang salita ng Panginoon. Noon sa radyo lang, ngayon may TV, meron ng mga Facebook, meron ng mga multimedia, may mga churches na nakalat na ang salita ng Panginoon. Kahit na hindi nagsisimba ngayon, nagtutok na ng verse. Amen. Kaya huwag tayong maging ignorante, mga kapatid. Sabihin natin na huwag tayong maging ignorante. Hallelujah. Huwag tayong maging ignorante. Dahil kapag ignorante ka, madali kang atakihin ng kaaway. JB, pag wala kang alam, paikutin ka ng demonyo sa kamay niya. Na hindi mo alam, naglilingkod ka na sa kanya. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sana lahat ng nandito sa church ay Panginoon ang gustong paglingkuran, mga kapatid. Sana lahat ng nandito sa church, mga kapatid, ang Diyos ang gustong paglingkuran. Hallelujah to God! Hallelujah. The devil will attack every person. Lahat ng tao ay aatakiin ng demonyo para hindi niya magawa yung gampanin niya. At ang tao ay mapapahamak isang araw. Iyan ang plano ng kaaway to distract us from our responsibility to God. Ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, magampanan natin ang ating responsibilidad upang pagpalain tayo ng Diyos. Ang gusto naman ng kaaway ay hindi natin gawin, mga kapatid, ang responsibilidad para tayo ay sumpain, hatulan at pahirapan ng Diyos, mga kapatid. Ay sa araw na ito, buksan natin ang ating mga puso na nung binilinan ng Panginoon, hallelujah, ng gampanin at tungkulin itong si Adan at si Eva, sinabi kay Adan, have dominion in all the earth. Pangalanan mo ang lahat ng mga hayop, pangalanan ninyo. At ito yung isang bilin, mga kapatid, at gampanin nila. Alala, sige, pwede niyong kainin lahat ng prutas. Pero wag lamang yung puno na nasa gitna na may bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Alala, binilinan sila ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, sabi ko nga, lahat ng tao ay bibisitahin ng kaaway. Makinig kayong lahat. Magbantay kayo at magpalakas. Dahil lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay guguluhin ng kaaway para hindi nyo magawa yung gampanin ninyo. Kaya nga minsan, di ba? Kaya kayo wala dito, may dahilan. Buti si Katrina, walang dahilan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang dahilan, wala kang dahilan, mga kapatid, na hindi maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Uulitin ko ito, Marcel. Lahat ng tao ay bibisitahin ng kaaway dahil ayaw ng demonyo na ang tao ay makasunod sa Diyos. Dahil pag ang tao ay nakasunod sa Diyos,
magandang kalagayan ng tao, mga kapatid. Gusto ng kaaway na ang tao ay sumpain ng Diyos upang ang tao ay magalit sa Diyos. Kaya nga minsan kahit walang ginagawang Diyos na masama, may mga tao, bakit mo ginawa sa akin ito, Panginoon? Hindi naman si Lord yung gumawa. Bakit mo ginawa sa akin ito kung ikaw ay mabuting Diyos at mapagmahal? May mga tao, sabi ko nga, huwag tayong inosente. Baka ikaw ang may gawa niyan, kaya nangyayari sa iyo yan. Dahil kung kasama mo ang Panginoon, makinig ka, ano mang mangyayari sa iyo, mabuti man o masama, may kapayapaan ang puso mo, at alam mo na hindi ka mapabayaan ng Diyos mo. Amen! Na kahit masama ang mangyari sa iyo, kung ikaw ay nasa katotohanan na sa Panginoon, ang lumalabas pa rin sa bibig mo ay magagandang bagay. Hindi mo sinisisi ang Panginoon kung hindi. Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Mabuti ba ang Diyos, mga kapatid? Genesis chapter 3. First 2 chapters of the Bible, napakaganda, walang presensya ng demonyo. Chapter 1 and chapter 2, walang presensya ng demonyo. Simula ng chapter 3, mga kapatid, ayan na. Tuloy-tuloy na yan hanggang Revelation. Meron ng demonyo. Yan yung sabi ko sa inyo eh. Oh. Nung dumating na yung tao, dumating na din yung demonyo para guluhin niya kayo. Di ba? Salamat noon, mga kapatid, pag Sunday, wala tayo dito noon, mga kapatid. Ibang ginagawa natin, ibang pinaglilingkuran natin. Nandoon yung iba sa bahay, pinaglilingkuran yung tatay. Yung iba nasa school, nag-i-exam, hallelujah. Yung iba, mga kapatid, nasa community, hallelujah, nagtatrabaho dahil rumble pay. Pero ngayon naiintindihan na natin, hallelujah. Naunawaan natin, hallelujah. Naunahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Praise God, hallelujah. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, sabi niya, has God said, all of you shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ba ng Diyos sa inyo na huwag niyong kainin lahat? Yan rin yung kaaway, nagsisimula yan sa tanong. Okay, yung mga pagdududa, nagsisimula lagi sa tanong ang pagdududa. Mag-ingat kayo. Totoo ba yung sinabi ni Pastor sa atin kahapon? Totoo ba yung salita ng Diyos? Totoo kaya yung panalangin? Narinig mo ba yun? Totoo ba yun? Mga kapatid, ganyan ang atake ng kaaway dahil sa tanong, mga kapatid, ikaw ay kailangang sumagot. Huwag kayong ignorante, mga kapatid. Tatanungin kayo para sumagot kayo. Totoo ba? Totoo ba? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said. Alam pala niya eh. Minsan alam pala natin yung gampanin natin, hindi lang natin ginagawa eh. Hello mga kapatid. All of you shall not eat of it, neither shall of you touch it, lest all of you die. Tingnan ninyo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong makipag-usap sa demonyo. Huwag kayong makipag-usap sa kaaway. Oh. Okay ka lang, John? Tingnan ninyo ha. Nung sinagot niya yung demonyo, nagkamali na siya kaagad. Ang sabi niya sa demonyo, makakain namin lahat. Sabi ng Panginoon, kunana, pag hinawakan namin, kinain namin, mamatay kami. Hindi naman sinabi ni Lord na pag hinawakan ninyo, mamatay. Doon pa lang nagkamali na siya. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin! Kadilig kaya. Ang kaaway, mga kapatid, pag hindi niyo siya kilala at hindi niyo siya nararamdaman,
Nahuhulog na kayo sa trap, mga kapatid. Tingnan ninyo ha, nagkamali kaagad si Eva. Nung sumagot siya, nagkamali kaagad siya. Sinabi ba naman yan? Sinabi ng Diyos. Pag ginawakan namin, hindi naman sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin. Eh, napakadelikadong makipag-usap sa kaaway, mga kapatid. Hallelujah. At kapag nasubukan mo nang nagkamali, nasimulan ko na eh. Kaya tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. At doon na, mga kapatid, hanggang sa mamaya, alam niyo lang nangyari. Nagkamali sa sagot. Alam niyo na yung nangyari. Alam niyo na yung istorya. Brother Joseph, hindi ba nila kinain yung prutas? Hindi nila kinain? Brother Joseph, hindi nila kinain yung prutas? Hindi ko makita kasi, hindi pa nakasalamin. So, gumagalaw pala yung lips niya, mga kapatid. Mga kapatid, kinain ba niya o hindi? Tingnan ninyo, yun yung dulo. Ang dulo nun, ang gusto ng kaaway, ay hindi matupad ang bilin ng Diyos. Ito na yung sinasabi ko, na sana ang mga tao ay magandang buhay. Dito tayo sardin, dito lagi yung maganda di ba? Dapat ang gusto ng Panginoon, magandang buhay ng mga tao. Walang nangangagat na hayop, walang sumpa, walang kahirapan sa babae pag nanganganak, walang kaguluhan, mga kapatid. Hallelujah. Maayos ang lahat, walang kamatayan, walang karamdaman pag ang tao ay nakakasunod sa Diyos. Pero dahil nangyari, ayan, in-entertain ng babae ang kaaway, nagawa nilang kainin yung pinagbabawal ng Panginoon. Anong nangyari ngayon? Sinabi ng Panginoon na yun na pumasok na yung sumpa, pumasok na yung kahirapan, pumasok na yung kaguluhan, pumasok na ang karamdaman, at pumasok na rin ang kamatayan na hindi na natin mapigilan. Huwag nating mamaliitin yung mga duty natin sa Panginoon. Dahil sa pagitan ng duty, sa gitna ng duty mo sa Panginoon, hallelujah, ay bendisyon o paghihirap, mga kapatid. Kaya huwag mong mamalitin ang gampanin natin sa Panginoon. Kung gagawin mo yan, may bendisyon. Kung hindi, mga kapatid, hallelujah, ipapahamak ang buhay natin. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Gusto ayusin ng Panginoon ang mga buhay natin. Gusto ayusin ng Panginoon ang mga bagay na dinulo sa atin ang kaawahan, hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, Brother Richard, hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Nawa mapalaya tayo ng Panginoon. Huwag tayong mabuhay dito sa pagsuway. Amen. Alam mo kung ba't ka nandito? Gusto tayong ibalik ng Panginoon sa buhay na maayos, mga kapatid. Amen. Alam niyo ba kung bakit dumating ang Panginoon, Brother Richard? Brother Richard, alam mo ba kung bakit dumating ang Panginoon? Ang sabi ng Panginoon? John 10:10. The thief comes, but for to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ni Lord, I am come, ako'y dumating, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hallelujah! Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng buhay, at hindi lang ang buhay, masagana ang buhay! Hindi yata naintindihan, sabi ko, hindi lang buhay, masaganang buhay! Everybody say yes! Woo! Hallelujah! Wala nang tunay na buhay. Wala nang tunay na masaganang buhay kung hindi sa piling ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong maliligaw. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord! Hallelujah!
Dahil mga kapatid, nung makilala ko ang Panginoon, marami na po akong natutunan. Amen. Nung bago pa lang tayo, lahat ng tanong gusto mong sagutin eh. Dahil gusto mong ipakita na magaling ka. Pag may nagtanong, gusto mong sagutin. Ngayon mga kapatid, pag may nagtanong, Brother Joseph, hindi ko alam ang sagot, sabihin mo lang. Hindi ko alam ang sagot. Pero noon, ayan, Sister Maribik, gusto mong maggaling-galingan, kaya kahit hindi mo alam yung sagot, sagot ka ng sagot. Ganon pagbago pa talaga. Pag matagal na yan, mga kapatid, sorry, hindi ko alam yung sagot. Amen. Amen. Dahil nakakatakot, mga kapatid, na mahulog tayo sa trap ng kaaway. Alam nyo ba yung mga kausap ninyo araw-araw? Kilala nyo ba yung mga kasama nyo araw-araw? Alam nyo ba ang motibo nila, mga kapatid? Tulungan tayo ng Diyos. We are not responsible on responding to evil, mga kapatid. Hindi tayo responsable. Wala tayong responsibilidad na kausapin at sumagot sa mga kasamaan, mga kapatid. We must be responsible to respond to the truth and to God alone. Hindi mo responsibilidad na sagutin ang lahat. Lalo na ang kaaway, huwag mong sagutin lalo na. Ang responsibilidad natin, makinig kayo, ay sumagot tayo sa harap ng Panginoon. At ang responsibilidad natin sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Wala tayong pakialam kung hindi natin alam ang computation. Wala tayong pakialam kung ano-anong sabihin ng demonyo at ng mga taong hindi mananampalataya. Ang pakialam ko lang ay kung anong sinasabi ng Diyos at kung anong magagawa ko sa harap ng Panginoon. Rubik, hindi ka ma-impyerno pag hindi ka nakagraduate, na impyerno ka. Huwag kang maniwala doon. Huwag kang maniwala doon. Pag hindi mo natapos ang gampanin ko sa paaralan, masisirang kinabukasan ko. Dito tayo, mga kapatid. Pag hindi mo natapos ang gampanin mo sa salita ng Panginoon, ay sigurado kapahamakan. Pero hallelujah, kung pahalagahan natin, hallelujah, ang mga bili ng Diyos sa buhay natin. Oh, makapangyarihan ang Panginoon! Kaya nga minsan namamangha tayo sa mga taong magagandang buhay. Sabi mo, ba't ang yaman mo? Siguro nagtapos ka ng ganito, no? Siguro may kapit kayo, no? Siguro si tatay mo malaking binigay sa yung pera, no? Minsan nagugulat tayo. Hindi, mahirap lang kami. Nagkaroon lang ng opportunity. Hello, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyo sasabihin. Makinig kayong lahat. Huwag niyo sasabihin na nandito tayo sa Panginoon. Si tatay ko mahirap lang, kaya mamamatay kaming mahirap. Huwag niyo sasabihin. Hindi kami business, wala kaming business inclination, hindi kami yayaman. Huwag niyo sabihin yan. Huwag niyo sabihin, wala kaming pinag-aralan, pastor, kaya mamamatay kaming mahihirap, pastor. Huwag niyong sasabihin yan. Hanggang tinutupad mo ang salita ng Panginoon, abangan mo may mga open door, mga kapatid. May mga open door. Hallelujah! Kung ikaw ay mananatili, magampanan ng tungkulin sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo responsibilidad yan. Sagutin ng demonyo, sagutin ng mga tao, mga kapatid. Hindi mo responsibilidad. Responsibilidad mo na
yung bilin sa'yo ng Diyos ang iyong pakaisip-isipin natin. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Hindi lang para sa church ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Makinig kayong lahat. Gusto yung gamitin kayo ng Panginoon? Kasi sa church minsan nakakaandi dito, nakakapaggawa tayo dito. Makinig kayong lahat. Kahit sa bahay ninyo, kailangan na lang ninyong bilin ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Amen. Madaling manalangin dito. Pag sinabing manalangin tayo, mapapapray ka talaga eh. Pero ginagawa mo ba yan kapag walang nakakakita? Hindi lang sa bahay, mga kapatid, ang bilin ng Panginoon, hindi lang pang church, ang bilin ng Panginoon, kahit sa paaralan, kahit sa trabaho, kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, dapat alam natin ang gampanin natin sa Diyos. So kung ang bilin ng Panginoon pang church lang, pag uwi mo ng bahay, wala ka ng bilin ng Panginoon sa'yo, di nahulog ka na sa kaaway. Kung ang bilin ng Panginoon pang church lang, pag pumasok ka sa trabaho, Brother Joseph, wala na. Nahulog ka na pala. So ang bilin ng Panginoon, mga kapatid, pang church lang, pagdating mo sa school, walang nagbabantay sa'yo doon na ibang tao, wala si Pastor Ensyong, andun na. Yung itsura mo parang mga Koreano na rin. Yung buhok mo, yung porma mo. Pero pagdating sa church, mga kapatid, kailangan pagdating sa church, nandun si pastor. Mali yun, mga kapatid. That's why ang message, know our duties. Ang duty natin sa Panginoon ay hindi lamang para dito, mga kapatid. Dahil sa bahay, may relasyon din tayo sa Panginoon. Sa school, may relasyon pa rin tayo sa Panginoon. Sa trabaho natin, may relasyon tayo sa Panginoon. Kahit saan lugar, may relasyon tayo sa Panginoon. At naghahari sa isipan natin ang ating gampanin dahil ayaw nating mawala sa piling ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa church. Pero kung sa church mo lang naiisip si Lord, ikaw ng pinakakawawang tao. Dahil mas maraming panahon mo sa labas. Amen! Pero kung matuturuan tayo dito sa church, i-absorb natin sa puso natin, iuukit natin sa isip at espiritu natin, kahit saan tayo makarating, mga kapatid, kahit walang oras ng church ang nasa isipan natin, may Diyos, may Diyos, may Diyos, may Diyos na dapat kong maglingkuran araw, 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 araw! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Dahil ang trabaho natin ay sa harap ng Panginoon, sumunod. Ang trabaho natin ay maniwala at magtiwala sa katotohanan ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi ng taong pinakamarunong na binasa natin sa Ecclesiastes kanina, mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty. Ay, ang iba natutokso ng demonyo, ang duty nila magpayaman. Ang duty nila sumikat. Ang duty nila kailangan makilala ako sa school. Yun ang duty nila. Pero salamat sa umagang ito, mga kapatid. Bakit malungkot kayo, mga kapatid? Salamat sa araw na ito. Hallelujah, pinakamahalagang gampanan na dapat nating gampanan ay hindi sa mga utos ng tao at sa paligid natin, kung hindi. Ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan ang duty natin. Yung iba nahihiyang mabigo sa trabaho nila.
Nahihiyang mabigo sa pamilya nila. Nahihiyang mabigo, mga kapatid, sa paaralan. Dahil ang sagot natin si Lord naman Inang Sinaida. Sinaida ba? Si Lord naman, maintindihan niya ako Mga kapatid, baliktadin natin. Maintindihan niyo ako, mga kapatid? Baliktadin natin. Bigyan nawa kayo ng kaunawaan. Dito natin gamitin yan. Dito natin gamitin. Sa school, sa bahay. Huwag natin gagamitin. Maintindihan naman ako ni Lord. Kahit wala ako doon ng Sunday, maintindihan ako ng Panginoon. Mga kapatid, hindi. Alam niyo bakit? Gampanin mo yan. Dapat sa trabaho. Amen, dapat sa trabaho. Maintindihan ako niya ng amo ko. Pare-pareho lang naman kaming tao Di ba? At uunahin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi siya, praise the Lord. Sabi siya, thank you, Jesus! Pag sinagot mo ang kasinungalingan ng kaaway, you will gather evidences and more explanation. Kaya nung pumasok yung issue ng February, mga kapatid, ang hirap mag-ipon ng ebidensya at explain. Nakakapagod, dili. Ang problema ito, tingnan ninyong maigi, mga kapatid, tingnan ninyong maigi ang problema. Yung mga asher, nagsisiuwian na yung mga bata. Yung mga anak ninyo nakauwi na. Tingnan niyo, pag sinagot mo yung kasinungalingan, Brother Joseph, ikaw yung lugi. Kasi pag sinagot mo yung kasinungalingan, may kadugtong ulit na kasinungalingan. Pag binato ka ng kasinungalingan, sinagot mo, may kadugtong yun kasi nagsinungaling na kayo, tuloy-tuloy na yun. Ikaw naman sagot ka ng sagot, mamaya sinungaling na naman. Hindi ko na nga alam Alam niyo, hindi ko na nga alam kung ano-anong pinagbabato na nila sa akin, hindi ko na alam. Dahil yung pundasyon ay kasinungalingan. Kung ano-ano na, basta ang mahalaga, maalis nila ako dito, yun ang mahalaga. Lahat ng pwedeng ibato, lahat ng pwedeng sabihin, kahit na kasinungalingan ay gagawin, dahil lang na ang goal ay mawala ako. Ngayon kung ano-ano na, mga kapatid Alam mo, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Ang sagutin natin, wag yung kasinungalingan. Ang kasagutin natin yung katotohanan na kailangan mong maglingkod sa Panginoon, na kailangan mong maparin ang misyon mo, na kailangan gawin mo ang kalooban ng Diyos, na kailangan paluguran mo ang Panginoon. Ang sagutin natin ay ang katotohanan. Hallelujah. Naawa na nga ako sa kanila, ay na nilang tumigil. Tayo nagpapatuloy na, mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya yun ang payo ko sa kanila. Gawin niyo yung ginawa namin, Pastor, kako. Focus sa Panginoon. Huwag tayo magpapadistract. Amen. Tandaan nyo, lahat ng bagay na pwedeng maghiwalay sa inyo sa Panginoon ay distraction. Amen. Kung yung anak mo ang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos, distraction yan. Kung yung magulang mo ang nagpapahiwalay sa iyo sa paglilingkod, distraction yan. Kung trabaho mo ang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos, distraction yan. Kung yung pag-aaral mo ang nagpapahiwalay sa paglilingkod sa Diyos, distraction yan. Pero kung lahat ng yan, mga kapatid, meron kang pamilya, meron kang trabaho, meron kang kabuhayan, at hindi sila nakakaabala sa paglilingkod mo, yan ay magandang bagay. Dahil ang pinakamahalaga ay maglingkod tayo sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon.
ay sino man sa pamilya namin, kahit sa pamilya ko dito, at sino man sa inyo, magtatangkang malhis ako sa paglilingkod, that is a distraction, mga kapatid. O hindi ganitong gawin natin. Kagaya ng ginawa ni Katrina, magsilbi tayong hamon sa iba. Amen! Na kung kayang gawin nyo ni Katrina, mas matagal na ako sa Panginoon. Sabi ni Brother Oli, dapat ako ang gagawa noon. Kailangan maging encouragement tayo sa iba na mahalaga talaga ang paglilingkod sa Panginoon. At gagawa tayo, mga kapatid. Hanggang sa lahat tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. At ang bendisyon, sabi ko, ang bendisyon! Woo! Isumaating lahat, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Tingnan mo, sagot ka ng sagot sa kasinungalingan. Sino nang napaglingkuran mo, Rubik? Si Lord? Naubos yung oras mo. Naubos yung panahon mo. Pagtingin mo ni, malamgaya man. Oh, wala ka nang nagawa. Oh, dahil ang sagot natin, ganito, maintindihan naman ako ni Lord eh. Ayan. Maintindihan naman ako. Mga kapatid. Napapag-usapan natin ng demonyo, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng demonyo? Brother Joseph, alam mo ba kung bakit nagkaroon ng demonyo? Inangamom, napay. Alam niyo ba? Walang demonyo na ginawa ang Diyos. Magaganda lahat ang kayang gawin ng Panginoon, mga kapatid. Hanggang ngayon, madaydayaw di Apo. Siya yung pinakamagandang anghel, Brother Richard, na ginawa ng Diyos. Ang pangalan niya ay Lucifer. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay tala sa umaga. Ang ganda, di ba? Amen! Sa madilim na panahon, lalabas yung tala sa umaga. Liwanag ang dala, mga kapatid. Siya yung marunong na mga anghel. At siya yung anghel na malapit sa trono ng Panginoon na sasamba at maglilid ng pagsamba sa langit. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng Satanas at demonyo? Hindi na Lucifer ang pangalan niya ngayon, Satanas na. Alam niyo kung bakit nagkaroon? Simple lang. Ang simple, bakit siya naging Satanas? Yung maluwalhati sanang paglilingkod. Ngayon, mga kapatid, Satanas na siya, puro kasamaan ng gawa niya, wala na siyang ginawang mabuti. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit siya sinumpa ng Panginoon, Robert? Hindi niya ginampanan yung trabaho niya. Oh. Ang trabaho niya i-lead lahat ng anghel na magsamba sa Panginoon. Lumabas siya sa duty niya, sabi niya, tingnan ninyo darating yung panahon, ako naman ay magiging kataas-taasan. Hallelujah. Op, Lucifer. Ang trabaho mo ay sambahin yung kataas-taasan. Gusto niyang lumabas siya sa trabaho niya. Mga kapatid, huwag tayong lumabas sa trabaho natin. Tingnan niyo sa galit ng Diyos sa kanya, Brother Joseph, imbis magagandang bagay yung gagawin niya, sinumpa siya ng Panginoon. Ngayon naman,
Kung ang Diyos ay mabuti lahat ng ginagawa hanggang ngayon at magpakailan pa man, siya na hindi niya ginampanan yung trabaho niya ay ngayon, hanggang ngayon, at kailan pa man, ay hindi siya gagawa ng kabutihan dahil hindi siya mapagkatiwalaan ng Diyos na gumawa sa Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos at mag-enjoy tayo. Mag-enjoy tayo na gawin natin ang ating mga gampanin. Ang hirap. Si Judas, tinawag ng Panginoon, di ba? Hindi niya ginawa yung gampanin niya. Naligaw siya. Dito kailangan meron kayong tiyak na gampanin, mga kapatid. Amen. Mahuhulog kayo pag lumabas na kayo sa gampanin ninyo. Inang masap nga. Tuno prayer meeting at nakatuyo ni inang nga. Si kakumati mang-encourage kada kami nga ni Apo Diyos kat sumungbat di kararag dahil ti kinabagat ko kakabsat ko na kumaninang niya nga ti kararag ko nagadun nga sinungbata na iso nga ag kararag tayo kan kanayon kakabsat madaydayaw ti Apo hantay nga rumwar amen ti duty tayo iti sangwanan ti Apo. Huwag kayong magalit sa akin kapag tinutulak ko kayong maglingkod sa Panginoon. Dahil ibig sabihin, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo malayo sa Diyos. Dahil pag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, nagagawa natin ng ibang bagay. Kung nandoon ka, siyempre, iniisip mo yung examination mo doon, Katrina. Walang namang ilagay mo doon, praise the Lord lahat. Number 1 question, what are the difference between, praise the Lord, ang ilagay mo doon? Hindi. Hallelujah. Hindi yun ang ilalagay mo doon. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong maliligaw. Huwag tayong mawawala. Marami na tayong nakita sa Biblia na binigyan ng Panginoon ng gampanin, pero hindi nila pinahalagahan. Yung mas magandang buhay sanang mangyari sa kanila ay kapahamakan. Hallelujah. Matulungan tayo ng Diyos. Ang gampanin sa Panginoon ay bendisyon. Hallelujah. Ang gampanin sa Panginoon ay bendisyon para hindi tayo mawala. Pag may duty ka sa Panginoon, ibig sabihin, yan ang dahilan para hindi ka mawala. Yung madaling mga mawala, sila yung walang duty. Yung bulag nating kasama, usher na. Amen. Sana ma-challenge tayo, magpusa na tayo. Kung kaya ng bulag, na magkaroon ng duty, kung kaya nilang may kapansanan na gumawa sa Panginoon, sabi mo, ako na nakakakita, ako, hallelujah, ay dapat lalong magpagamit. Paano nila magampanan yung duty nila sa Panginoon kung sino-sinong pinapakinggan nila eh? Pag sinabi ng barkada nila, huwag kayo maniwala dyan. Namati ka mat. Sabi ng sarili mo, wag, hindi. Inuuto ka lang yan. Magbasa ka ng Biblia nga ron para makita mo kung anong mga nangyari sa mga taong hindi tumupad sa gampanin nila. At sana buksan din ng Diyos ang iyong kaisipan na makita mo rin sana ang mga tao na masama ang buhay, pero nung ginampanan nila, hallelujah, ang gampanin nila sa Panginoon ay nagtapos yung buhay nila ng magandang buhay. Maging ang kanilang mga anak ay nabuhay ng magandang buhay nung ginampanan nila ng maayos ang paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen.
Kaya, ang sabi ng salita ng Panginoon, know our duties. Kung hindi mo alam yung duty mo, maliligaw ka. Naghihintay ka ng utos, wala naman sinabi si pastor kasi. Wala ka kasing duty. Ayan. Oh, mga kapatid, parang nanahimik yata. Nanahimik ang sanglibutan na. Pag ang sagot mo lagi, wala naman sinabi si pastor, ibig sabihin, wala kang duty. Kasi kung may duty ka, hello? Kahit walang magsabi sa'yo, alam mo yung ginagawa mo. Ay, nagtataka ko doon sa mga taong gano'n, wala namang sinabi si pastor. Wala din akong sinabi na maligo kayo. Ligo naman kayo ng ligo. Marcela, may baga kamangan ka. Kaan ka mga kaan. Amen! Dahil ang totoo, kung may committed duty tayo sa church, hindi ka na inuutusan. Ang kamay hindi na inuutusan, ang mata hindi na inuutusan, ang paa hindi na inuutusan, ang bituka hindi na inuutusan, ang puso hindi na inuutusan. Lahat ng mga parte ng katawan ay may kanya-kanyang duty. At pag alam nila ang duty nila, may magandang nangyayari. O katawan ni Kristo tayo mga kapatid, gawin natin ang ating mga gampanin. Shall we say praise the Lord? Gusto niyo palang sabihin, may magpaalala pa sa akin na ako'y magpipreach next Sunday. Brother Joseph, text niyo si Sister Ana, text mo Sister Jonalyn. Sabihin mo, si Pastor siya mag-preach sa Sunday. Baka makalimutan niya. Text mo Sister Jonalyn, si Sister Marvic. Text mo. Text natin si Billy. Sabihin natin kay Pastor, punta tayo sa kanya. Pastor, baka makalimutan mo. Ikaw ang preacher sa Sunday, Mga kapatid, pag alam mo yung duty mo sa Panginoon, wala nang magpapaalala dahil alam mo, mula Lunes hanggang Sabado, alam mo yung duty mo sa Panginoon, kaya hindi ka maliligaw sa araw ng Sunday. Makinig kayong lahat! Bakit may naliligaw ng araw ng Sunday? Kasi sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nakalimutan nila ang duty nila sa Panginoon. Pero kung mayroong mga tao na hindi nawawala sa gawain ng Panginoon, alam niyo kung bakit? Hindi lamang Sunday ang duty nila sa Panginoon, hindi duty din nila sa Lunes. May duty sila sa Panginoon sa Martes, may duty sila Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hanggang sa Sunday, naglilingkod sila sa Panginoon. May mga naglilingkod pa dito sa Panginoon, mga kapatid! Maliligaw ka! Pag ang duty mo sa Panginoon ay tuwing isang araw lamang. Maliligaw kayo. Wala tayo sa church sa Lunes at mga ilang araw, pero kung alam mo yung gampanin mo sa Panginoon, hindi ka gagawa ng bagay para mawala ang gampanin mo sa Panginoon. Yung iba naman, naglilingkod sa Panginoon, may trabaho din sa Panginoon, Sunday. Pero hindi sila magamit ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Meron din silang gampanin na kontra sa gampanin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pwedeng mangyari yung ginagawa ni Judas. May panahon siya kay Jesus. At pag wala silang gawain, may panahon siya sa mga kalaban ni Jesus. Huwag ganon, mga kapatid. Huwag ganon. Ang sabi ng Panginoon, sambahin siya. Tapos pag-uwi pala natin, sumasamba tayo sa rebulto. Mga kapatid, delikado tayo.
Hello mga kapatid, mali yun. Wala, hindi tayo matulungan ng Panginoon. Hallelujah, gusto tayong gamitin ng Diyos. Sabi ko, gusto tayong gamitin ng Diyos. Paglingkod tayo sa Kanya, hallelujah, ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Paglilingkod tayo sa Panginoon. Sa araw ng Sunday, pero pag Lunes hanggang Sabado, may mga ginagawa tayong mga laban, kontra. Pagdating ng Sunday, yan na, lumalabas tuloy. Nakikita. Lumalabas. Kaya kahit anong tago ni Judas, lumalabas mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Alamin mo yung gampanin mo. Amen. Alamin mo yung gampanin mo. Dito mga kapatid, sa Book of Mark na binasa natin kanina. Oh, ang ganda oh. May katahimikan mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon ang duty na magampanan natin. Kailangan mo munang malaman. Kailangan alam mo. Kaya pag tinanong ka nila, ilang taong ka na sa church? 10 years na ako. Anong ministry mo doon? Ikaw, anong iutos sa akin? Yun ang gagawin ko. Sabi nung kausap mo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Pero pag alam mo yung duty mo, amen. Kaya kami mga kapatid sa church, hindi lang kami pang pulpito. Lahat ng pwede namin gawin para sa Diyos, gagawin namin. Uulitin ko, lahat ng pwedeng gawin para sa Diyos ay gagawin ng mga nagmamahal sa Panginoon. Lahat. Kaya dito mga kapatid sa Mark, nagyari na nung pumuntang Panginoon kakain sa bahay nila Simon, may dumating na babae sa pangalang Mary. At habang nandoon sila, mga kapatid, kasamang mga alagad, pumasok doon yung babae, mga kapatid, may dala-dalang alabaster box. Na ang halaga nito ay napakamahal. Amen. Makinig kayong lahat. Pero mas mahalaga para sa kanya ang Panginoon kaysa sa kanyang mga alay. Alam niyo kung bakit may mga madamot? Mas mahalaga sa kanila yung pera nila kaysa ang Panginoon. Hello mga kapatid, parang malungkot ang buhay natin. Woo! Alam niyo kung bakit hindi nila may alay ang buhay nila sa Panginoong Diyos? Dahil alam nila mas mahalaga yung sarili nila kaysa sa Panginoon. Kung ang Diyos ang pinakamahalaga talaga sa iyo, Brother Joseph, walang pag-aalinlangan na kaya mong ibigay at gawin ang lahat. May mga tao, Pastor, kung ano lang ang nasa Biblia, yun lang gagawin ko. Sigurado ka? Sigurado ka? May mga tao ganun, di naman nila masunod yung Biblia. Kahit wala sa Biblia, mga kapatid, yung ginawa ni Mary, hallelujah, dahil nakita niya ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay niya, ay karapat-dapat siyang alayan ng isang mahalagang pag-aalay. Huwag mo sabihin sa akin, mahalaga sa'yo si Lord, pero iba ang importante sa'yo. Huwag ganon, mga kapatid. Amen.
May mga tao, nagiging importante na lang si Lord pag may problema na eh. Huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Kahit okay ang lahat, sabihin mo sa katabi mo, importante pa rin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay sa lahat ng panahon, importante sa buhay. Woo! So binasag niya, mga kapatid, yung alabaster box, binuhos sa ulo ng Panginoon. Sabi ng ibang translation, yung buhok niya, mahaba talaga ang buhok ng mga mananampalataya noon. Yung buhok niyang pinangpunas niya sa paa ng Panginoon. Kaya mahaba ang buhok ng mga tunay na mananampalataya, mga kapatid. No si Mikal Budaji, kasano na kamay, Radrole. Sige man. Kasano nga, di kumintab yung ulo mo. Hello, mga kapatid. Sa ibang gospel, yun ang nakasulat. Pero ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Nandoon yung mga alagad na mayroong mga kanya-kanyang gampanin. Nandoon yung mga tao na nanonood, nandoon ang Panginoon. At nandoon si Mary na walang oras. Makinig kayo. Walang schedule. Hindi nautusan. Biglang pumasok. Dahil lang nasa isip ni Mary, habang nakikita ko ang Panginoon, kahit walang schedule, kailangan ko siyang paglingkuran. Amen! Hanggat nasa isipan mo ang Panginoon, nasa ang lugar ka man, lagi kang handang maglingkod sa Diyos kung si Lord ang nasa isip mo. Kung si Lord ang nasa isip mo sa school, hallelujah, maglilingkod ka sa Panginoon, ibabahagi mo ang salita ng Panginoon. Kung si Lord ang nasa isip mo sa trabaho, ibabahagi mo ang Ebanghelyo, ibabahagi mo dahil walang schedule sa mga taong nasa isip at puso nila ang kanilang Panginoong Diyos, mga kapatid. Huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, makikita po yan. Nung binuhos niya, ginawa niya yung gampanin niya sa Panginoon. Sabi ng mga alagad, si Judas mismo yun, mga kapatid, sabi niya, ano itong ginagawa niyang pag-aaksaya? Sa paningin ng mga tao na hindi si Lord ang paglilingkuran, lahat ng ginagawa sa Panginoon ay pawang pag-aaksaya lamang. Sasabihin nila sa iyo, sinayang mo, Katrina, ang pagkakataon, inaksaya mo ang oras mo sa church ninyo. Hallelujah. Ngayon, sasabihin nila, anong magagawa ng church ng Panginoon nyo? Hallelujah. Ngayon, sa grades mo, anong magagawa? Sa school, anong magagawa? Pag-aaksaya. Sabi ni Judas, napakalaking halaga niyan. Nag-aaksaya ka. Bakit tinapon ba niya? Nilagay niya sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Makinig kayong lahat. Walang pag-aaksaya pag ginagamit natin ang lahat para sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi ni Judas, kung sana yung katumbas ng halaga na yan ay itinulong na lang natin sa mga mahihirap.
ang dami sana nating matulungan. Pudnumot nga ta. Nadagiti marigrigat, ti mapanpanunod na. Sa masamang paningin, ang paglilingkod sa Panginoon ay pag-aaksaya. Kaya yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, pag nakita nila kayo, bakit lagi kayo dito? Ang tingin nila sa inyo, nag-aaksaya kayo ng panahon nyo sa Panginoon. Pag nagbibigay kayo, pag nakita kayo ng mga masasamang mga mata, sabihin nila, nag-aaksaya kayo. Pag nagpapagamit kayo sa Panginoon, pag nakita kayo ng mga masamang mata, mga paningin na may kasamaan, sinasayang lang ninyo. Sinasayang lang ninyo. At least narinig na natin, ganyan din naman si Judas eh. Amen. Kaya, ang hindi nila alam, salita sila ng salita, sa dami nila doon, si Mary ang nakagawa ng kanyang gampanin sa harap ng Panginoong Diyos. Makinig kayong lahat sa pagtatapos, mga kapatid. As we close this message, mga kapatid, kilala niyo ba si Mary? Bakit kaya niyang gawin sa Diyos ang bagay na yon? Si Mary, mga kapatid, ay taong na demon possessed na merong 7 masamang espiritu. At nung tinulungan siya ng Panginoon, Brother Joseph, akalain mo yung sa buhay niya, merong 7 masamang espiritu. Gawa siya ng gawa. Ang nagdagabay sa kanya ay masamang espiritu. Pero nung nakasalamuha niya ang katotohanan, nakasalamuha niya ang salita ng Diyos, nakasalamuha niya walang ibang Panginoong Jesucristo, pinalaya siya ng Panginoon, mga kapatid. At nung pinalaya siya ng Panginoon, ito na, to God help us, ang buhay niya, alam na niya, hindi na ako maglilingkod doon, mga kapatid, sa kasamaan. Kung hindi dito na ako maglilingkod sa Panginoon na mabuti, tumutulong, hallelujah, nagpalaya sa buhay ko, hallelujah. Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Nung nakasalamuhan ni Mary ang Panginoon, hindi na siya naglilingkod sa demonyo, mga kapatid. Simula sa panahon na yun, ang gusto niya, wag nang mawala sa Panginoon. Kaya ang gusto niya maglingkod sa Panginoon. Dahil walang schedule, maglilingkod ako sa Panginoon. Dahil ayaw kong mawala sa Diyos. Kayo na ayaw niyong mawala. Huwag kayong maghintay ng schedule. Kayo na ayaw mong mawala sa Panginoon, kayo ang gagawa ng schedule araw-araw para mapaglingkuran ang Panginoon. Mga kapatid, JB, kung schedule mo sa Diyos araw-araw, gagaling ka. Hallelujah. Pero kung ang gagawin mo lang yung schedule mo lang, maiiwan ka. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Nawa, naririnig ako dito ng mga taong pinalaya ng Diyos, mga kapatid, sa maling katuruan. Nawa, kaharap ko yung mga taong pinalaya ng Panginoon sa karamdaman. Nawa, nandito yung mga taong pinalaya sa kasalanan, pinatawad ng Diyos, mga kapatid. At ngayon, hallelujah, nawa, kung meron tayong kikilalanin at dapat paglingkuran, hallelujah, gawin natin ang ating gampanin. Sa harap ng Panginoon. Makinig kayong lahat. Si Inang, anong pangalan ni Inang sa likod? Veronica. Mga kapatid, kung walang ginawa sa inyo ang Diyos na mabuti, huwag ka nang maglingkod sa Diyos, Billy.
Kaya kung may mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon, ito lang ang sinasabi nila, oh, wala ka namang ginawa sa aking mabuti. Marcel, nuhan mo nga pagserbian ni Apo. Ibagbagam kingkwana. Nga awan ti rason nga pagserbian ka. Kasi ipagpakita, parang pinapakita mo sa Diyos, wala ka namang ginawa sa aking mabuti, walang dahilan para maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Amen. Uulitin ko, kung walang ginawa sa iyo ang Diyos na mabuti, okay lang, huwag ka nang magkaroon ng kampanin. Pero makinig ka, kung may ginawa sa iyo ang Diyos na mabuti, binibigyan ka niya ng dahilan para ikaw ay makaalala na sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo ay karapat-dapat siyang paglingkuran. Oh, come on, Mary! Magkaroon nawa tayo ng espiritu kagaya ni Mary! Panginoon, sa kabutihan mo, maglilingkod ako sa iyo kahit walang schedule. Hallelujah! Holy God! Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon. May kinakausap ang Diyos. Ayaw ng Diyos na mawala ka. Ayaw ng Diyos na mawala ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon, kapatid. Maglingkod ka kagaya ni Mary. Lahat ng pinalaya ng Diyos ay pinalaya para maglingkod sa Kanyang banal na pangalan. Hallelujah! Maglingkod tayo sa Diyos. May pagpapala sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May kagalingan sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May kaayusan sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May pag-asa sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May kapatawaran sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May biyaya sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. Hallelujah! May pagpapala sa paglilingkod. Maglingkod tayo sa Diyos. May kaligtasan. Kaya na ang lahat, mga kapatid. Sabi mo, Lord, Lord, sabi mo, Lord, huwag ka nang maghanap. Nandito ako para maglingkod sa iyo. Hallelujah. Lord, huwag ka nang maghanap ng iba. Nandito ako para maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lalapit tayo sa Diyos. Lalapit tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkatawag mo sa amin. Salamat, Lord. Hallelujah. Na pinagkatiwalaan mo akong maglingkod, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat na ginanami-dami ng mga tao. Nakita mo ako, Panginoon. Salamat sa rami ng mga kasalanan. Pinahalagaan mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. I feel the Holy Spirit. Hallelujah. Come on. Open your mouth. Hallelujah. It's time to serve the Lord. Dito, huwag tayo kaya ako dito. Magpang na mangiwan mo. Sabihin mo, praise the Lord. Sabihin mo, thank you, Jesus. Sabihin mo, hallelujah. At ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon. Ay, dito sa iyo.
God. Sabihin mo, Lord, huwag ka nang maghanap ng iba. At kahit dito'y ako, pagserbihan ka! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! In the name of the Lord Jesus. I worship you. Hallelujah. Sabi ko, buksan mo yung labi mo, magsalita ka. Hallelujah. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Woo, Jesus. I love to serve you, Lord. I love to serve you, Jesus. Hindi ako nandito para tumanggap lang. Hindi ako nandito para tumanggap lang, Panginoon. Nandito ako para maglingkod. Hallelujah. Jesus. Isipin mo ang Panginoon. Isipin mo ang Panginoon. Isipin mo ang Panginoon. Isipin mo ang Diyos. Ipigit mo ang mata mo. Isipin mo ang Panginoon. Sabi mo, Lord, ang daming taon na kung saan ako naglilingkod, Panginoon. Ngayon, simula sa araw na ito, lahat kami maglilingkod sa pangalan mo, Panginoon. Oh, Jesus. Let me serve you, Lord. I know my duty. My duty is to fear the Lord, to fulfill the commandments, and to please God, to please the Lord. I will worship. I will give praise. Hallelujah. I will glorify the name of the Lord God Almighty, and His name is Jesus. Praise the name. Oh, hallelujah. Nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. May tinatawag ang Panginoon. Kapatid, tinatawag ka ng Diyos. Hinihintay niya niyang maglingkod. Pururayan mo magsilbi. Magtanga ko matitubi. Glory to God. Glory to God. Glory.